Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. No? Tayo po ngayon ay nandito muli sa ating pong programang mga pangakong di na bibigo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Binabati po natin ang ating po mga kaibigan na nanonood at nakikinig dyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulaw at Baler. Diyan po sa mga nasa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro. At syempre po yung mga nakikinig po dito sa ating pong Mega Manila. No? Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. So kung meron po kayong mga gustong batiin o gusto nyong makatanggap ng libreng libro, no? Kayo po ay mag-text lamang sa ating pong Globe, 0917-1742777. O kaya naman sa smart po natin, 0968-853-6670. Yan. At syempre po, wag po nating kalimutan, no, kung meron kayong gustong ma-rewind o kung meron kayong mga episode na gusto nyo pong ulitin, no, pwede nyo pong tingnan dyan po sa ating pong Facebook page ng Adventist World Radio Manila. So hanapin nyo lamang po yung Facebook page na yan, AWR o Adventist World Radio Manila. Yan. So ano po ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? No? Iba naman ang focus natin ngayon. Meron bang forever? Talaga. Yan po ang mga tanong. Saan nanggaling ang salitang buhay na walang hanggan? Meron po ba talagang buhay na walang hanggan? Saan ba makukuha ito? At sino ang pwedeng magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan? Yan. So kung kayo man ay naghahanap ng magpupuno sa buhay po ninyo at maging maayos ang ating pong buhay, ay makikita po natin ang magpupulo sa atin sa mga pangako ng ating Panginoon sa banal na kasulatan. O kaya kayo ay nakikinig dito po sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. So, ang focus po ng ating pong discussion ay the promise of eternal life. Ang pangako ng buhay na walang hanggan, no? Paano po natin makukuha itong pangako ng buhay na walang hanggan, no? Sa John 3:16, ito po ang sabi, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." No? Ito po ay sinabi ng ating Panginoong Hesus doon sa John 3:16 na ito po ay patuloy na at tayo ay nananalig sa ating Panginoon, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa sanlibutan, at binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, no, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, focus po tayo sa ating pong acronym LIFE. Dahil buhay na walang hanggan, pinag-uusapan po natin, no, paano tayo magkakaroon ng eternal life. So, para po maalala natin yung sagot doon sa paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang acronym natin ay LIFE. L, love, I, invitation, F, faith, and E, eternity. No? Yan po ang buhay. So, check po natin, no, mga kaibigan. Yung L, ano ba ang binabanggit sa atin doon sa L? L, love of God is the foundation. Yan po ang una nating tandaan. Paano tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? L, ang pag-ibig ng Diyos ang pundasyon. Yan, tandaan po natin. Ang buhay na walang hanggan po kasi ay posible dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang kanyang pag-ibig ang umaakay, no, sa atin. Dahil pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, no, para tayo ay tubusin sa ating pong mga kasalanan. At ito po ay inalok niya sa atin. Ito po ay kaloob niya sa atin na buhay na walang hanggan. Okay? So, ano po ang dapat natin maging result sa ating pong pagtanggap ng buhay na walang hanggan? Ano po ba talaga ang naging dahilan? Bakit? No? Hindi naman tayo importante. No?
ay tayo nga yung lumayo sa ating Panginoon. Tayo nga yung si Adan at saka si Eva, sila yung sumuway, no, sa ating Panginoon. Pero napakaganda na ang ating Panginoon ay nagmahal sa atin, no? At patuloy na nagmamahal sa atin. Love is the foundation. Sa Romans 5:8, ito pong sabi, God demonstrates His own love for us, that in this, while we were still sinners, Christ died for us. No? Namatay ang ating Panginoon para sa atin nung tayo pa ay makasalanan. Paano po ito? God demonstrated, ipinakita ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig, no, sa bawat isa sa atin. Kailan niya pinakita yung pag-ibig? Nung tayo ba ay mabuti? Actually, nung nilikha ng Panginoon, si Adan at saka si Eva, sila po ay, they were perfect. No? Pero sila po ay nagkasala. Sila ay kailangan maparusahan. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, na kapag ikaw ay kumain ng bunga na ipinagbabawal, ikaw ay mamamatay. Okay? So ang parusa sa kanila ay kamatayan. So nagkasala si Adan at saka si Eva, mapaparusahan sila. But because of God's love, ito yung binabanggit dito, while we were still sinners, habang tayo ay makasalanan pa, no, ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin. Wala tayong ginawang mabuti kasi makasalanan nga tayo. Pero ang ating Panginoon ay namatay para sa atin. No? Kaya nga kung titingnan po natin dito, ano ang nagtulak sa ating Panginoon para tayo po ay iligtas sa ating pumapagkakasala? No? Dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon sa ating pumapagkakasala while we were still sinners. Habang tayo ay mga makasalanan pa, no? So, kung kayo ay makasalanan ngayon, tayo po ay may nakagawa tayong kasalanan, nakagawa tayo ng masama. Ano ibig sabihin? Bawal ba tayong lumapit sa ating Panginoon? No? Ngayon ay talagang sasabihin natin, ang sama-sama ko, ang pangit ng aking nagawa, at parang hindi na ako papatawarin ng ating Panginoon. Ops, hinto ka muna, mga kapatid. Dahil sa kahit gaanong kasalanan pa ang ginawa mo laban sa ating Panginoon, kahit pa iniisip mo na ikaw ay hindi papatawarin ng ating Panginoon, ang pangako niya dito, He demonstrated His love for us. Na habang tayo ay makasalanan pa, namatay ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, wag ho tayong makinig sa sinasabi ng kaaway na hindi ka napapatawarin, sama-sama mo, hindi ka napapatawarin ng Panginoon. Mali po yan. Dahil sa makasalanan pa tayo, ang ating Panginoon ay namatay para sa bawat isa atin upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So, even though you think that you are very sinful, Christ died for you. He has given you another chance to be saved. Ito po ang napakagandang balita para sa bawat isa sa atin, na ang foundation ng kaligtasan ay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa 1 John 4:9, ito po yung sinasabi, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. No? Ang ganda po, no? Ipinakita ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang mabuhay, no, tayo sa pamamagitan niya. Kaya nga po, mga kaibigan, huwag niyo isipin na kayo ay napakamasama at hindi na kayo papatawarin ng ating Panginoon. Because the promise of God, because of His love for us, because He has given His Son for us, tayo ay mabubuhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Si Billy Graham, siya po ay isang magaling na speaker. Ang sabi po niya, God proved His love on the cross when Christ
hung and bled and died, it was God saying to the world, I love you. Oh, napakaganda po ng words na ginamit ni Billy Graham dito. Pinatunayan ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig doon sa cross. Nang si Kristo ay nandun, nakabitin, at yung dugo ay dumanak at siya po ay namatay, ang Diyos ay nagsabing, mahal kita. Oh, napakaganda po na pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, na kahit tayo ay makasalanan, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang tayo ay maging connected ulit. Nung time po ni Adan at ni Eva, nung sila po ay hindi pa nagkakasala, every day, ang ating Panginoong Diyos ay pumupunta doon sa Garden of Eden, nakikipag-usap sa kanila. They have communion with God, no? Wala pong pumapagitan sa ating Panginoong Diyos at kay Adan at kay Eva. Unfortunately, nung sila po ay nagkasala, yon nando na. Nagkaroon ng pagitan na mula sa ating Panginoon at si Adan at si Eva dahil doon sa kasalanan. Ano yung nangyari? Sila po ay nagtago, no? Dahil iniisip nila na sila po ay hubad. But when Christ died on the cross for us, siya po ang naging koneksyon ng Diyos Ama at ng mga taong makasalanan. At ngayon, meron tayong koneksyon sa Diyos Ama. Through Jesus Christ, we are connected. Sabi po ni Augustine, the measure of love is to love without measure. Kung susukatin daw po natin ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang pagmamahal ay walang sukat, no? The love without measure. Talaga pong hindi mo pwedeng bilangin ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa atin, no? Sino ang makakaisip na ibigay ang kanyang anak para lang sa iba, no? Kaya nga po, L muna doon sa ating pong acronym na life. L, love of God is the foundation. Okay? Pangalawa naman po, invitation to accept Jesus Christ, no? Ang sunod po ay imbitasyon na tanggapin si Jesucristo. Ang buhay po na walang hanggan ay magagamit ng lahat. Ngunit nang nangangailangan ito ng isang personal na desisyon upang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, no? Ito po ay hindi naman basta sabihin na, marami ang tumanggap. Pero kailangan po ikaw ay tumanggap rin mismo, no, sa ating Panginoon. Tayo ay magbigay, no, ng ating pong sarili sa ating Panginoon. Ito po ay personal na pagtanggap, no? Hindi pwedeng sinabi ng tatay mo na tinanggap ko si Kristo bilang personal tagapagligtas para na yan sa buong pamilya, no? Hindi po. Kanya-kanya po ito na pagtanggap sa ating Panginoon. Hindi dahil sa pastor yung tatay mo o kaya naman yung tatay mo ay elder o iniisip mo na talagang very religious yung inyong mga magulang, ay ikaw ay tatanggapin na rin, no? Kailangan ay tanggapin mo si Kristo bilang personal na tagapagligtas. So John 5:24, ito pong sabi, truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life, no? Katotohanan sinasabi dito sa banal na kasulatan. Sinasabi ko sa inyo, ayan ang sabi ng ating Panginoon, na ang nakikinig sa aking salita, kapag tayo daw po ay nakinig sa salita ng ating Panginoon at sumampalataya tayo sa Kanya, na siya ang sinugo, no, ng Diyos Ama, meron po tayong buhay na walang hanggan. At hindi po tayo hahatulan, kundi tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Bakit po tayo hindi hatulan? Makasalanan po tayo. Alam niyo po kasi, nang ang ating Panginoon ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo, He took, no? Kinuha ng ating Panginoon yung parusa nating kasalanan. So tayo po ay makasalanan,
Ang ating Panginoon walang kasalanan at siya po ang naging kapalit natin doon sa kabayaran. No? The wages of sin is death, pero ang ating Panginoon namatay para kunin yung kabayaran sa atin. So kapag tayo pa ay humarap sa hukuman, hindi na po tayo hahatulan kung tayo ay nasa ating Panginoon at siya ay tinanggap natin na ating pong tagapagligtas. Kapag tayo ay humarap doon sa hukuman, ang makikita dito ay, absuelto na. Kasi tinanggap natin yung sakripisyo ng cross ng ating Panginoong Diyos, Jesus sa cross ng Kalbaryo. So nandun yon, already paid. Okay, sige, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Because you have accepted the payment. No? Kinuha mo ito para sa iyong sarili. Tinanggap mo si Kristo bilang personal at tagapagligtas. Kaya napaka-importante po, no, dito sa atin na kailangan natin tanggapin yung imbitasyon ng ating Panginoon. Nandun siya, nabayubay sa cross, pero hindi po ito automatic na namatay siya para sa lahat na ito ng tao actually, pero kailangan mong tanggapin yung imbitasyon ng ating Panginoon ng buhay na walang hanggan. Sa Revelation 3:20, sabi po dito, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me." No? Kapag tayo daw po ay nagbukas ng pintuan para sa ating Panginoong Hesukristo, siya po ay lalapit at papasok at siya po ay kakain kasama tayo. No? At ito po ay napaka-importante na yung pagkabayubay ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo, nandun po yun. But we need to open the door and let Christ into our hearts and into our lives. Sabi po ni Max Lucado, isa pong writer, "Eternal life does not begin with death. It begins with faith." No, tala po, ang buhay na walang hanggan po ay hindi nagsisimula sa kamatayan. Ibig sabihin, kinamatay ka, magbuhay na walang hanggan ka. Hindi po. Ito po ay nagsisimula kapag tayo ay nagkaroon ng pananampalataya. Kaya kung titingnan po natin dito, no, mga kaibigan, na very important that we will have faith. Meron tayong pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Si Steve Lawson, sabi niya, "Salvation is not a reward for the righteous. It is a gift for the guilty." No, ang kaligtasan po ay hindi gantimpala para sa matuwid. Ito po ay regalo, no, para sa mga makasalanan. So yan po, kailangan natin na tanggapin, no, yung invitation ng ating Panginoon. Let us accept the invitation. At yung sunod po ay F. Okay? Faith in Jesus is the key. No? Yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesus ang susi. No? Ang buhay na walang hanggan po ay hindi nakukuha sa magitan ng mga gawa, kundi natanggap natin sa magitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang paniniwala sa Kanya ay tinitiyak ang ating lugar sa kaharian ng Diyos. No? Hindi dahil sa paggawa, kundi tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus sa ating pong mga puso. Ephesians 2:8 and 9, ito po ang binabanggit. "For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast." No? Ang ating Panginoon, tayo po ay binigyan ng biyaya. At tayo po ay niligtas sa magitan po ng pananampalataya. Ito po ay hindi yung sarili po nating kalakasan. Ito po yung kaloob ng Diyos. No? Kasi kapag dahil sa ating lakas, dahil sa ating kabutihan, o dahil sa ating mga magagandang gawa, tayo maililigtas, we will be boasting, no? Tayo po ay magiging hambog
O sasabihin natin, hindi naman kailangan si Kristo na tagapagligtas. Hindi po. It is always by grace. Ito po ay kaloob ng ating Panginoon. Because everyone has sinned. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo ay nagkasala. Kaya napaka-importanteng maintindihan po natin yan na hindi natin maililigtas ang ating pong sarili. Kailangan po natin ng tagapagligtas. At dito nga po pumasok ang ating Panginoon na hindi po siya nagkasala dito nung siya po ay nabubuhay dito sa mundo. At He is the perfect sacrifice to be the payment for our sins. Since we cannot pay for our own atonement, Christ came, paid the debt, paid the penalty of death, and atoned for our sins. Kaya nga napaka-importante po na intindihin po natin ito. Sabi sa Romans 10:9, if you declares with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ayun po pala mga kaibigan, no? Paano daw pa tayo maliligtas? Kung ipapahayag po natin sa ating pong mga bibig na si Jesus ang Panginoon. At mananampalataya po tayo sa Kanya ng buong puso po natin. Na ang ating Panginoon ay binuhay mula sa patay, tayo po ay maliligtas. So yun po pala. Hindi natin kailangan na minsan iniisip natin, teka Lord, hindi muna ako lalapit sa iyo, medyo marami pa akong kasalanan, madumi pa ako . No? Gagawa muna ako ng mabuti. Hindi po. No? Hindi po tayo makakagawa ng mabuti at sasabihin, Lord, pwede na akong maliligtas na ako kasi marami na akong nagawang mabuti. Hindi po. No? Maliligtas lang po tayo kung ipapahayag natin sa ating pong mga puso, tatanggapin natin, mananampalataya tayo sa ating Panginoon na siya ang nabuhay na ating Panginoong Diyos para tayo ay maligtas. Ang sabi po ni Ben Stein, faith is not believing that God can. It is knowing that He will. No? Napakaganda. Ang pananampalataya po ay hindi yung paniniwala na magagawa ng Diyos ang mga bagay-bagay o ang pagliligtas sa atin. Ito po yung pagkaalam natin na gagawin niya na tayo po ay iligtas. Si Charles Spurgeon ay nagsalita rin. Ang sabi po niya, a little faith will bring your soul to heaven. A great faith will bring heaven to your soul. Talaga pong ang konting pananampalataya ay magdadala sa atin sa langit. Pero yung pinakadakilang pananampalataya ay magdadala ng langit sa ating pong kaluluwa. Yan po ang sabi ni Charles Spurgeon. At yung pinakahuli po, pinakahuli doon sa ating pong acronym na LIFE, LIFE, I-E, letter E. Ano po yung letter E? Eternity with God is our reward. So yon ang pinakahuli na ang buhay na walang hanggan. Ito po ang gantimpala sa atin. Ang buhay na walang hanggan po na binigay sa atin, ito po yung pangako, sa atin na binigay sa ating ng ating Panginoon. Ang ating pong ang buhay na walang hanggan po na ito ay pagtakas sa kamatayan. Hindi tayo mamamatay dahil binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po ay tungkol sa pamumuhay, sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Yung pagkaalam natin na tayo po ay malaya, at tayo po ay mawawala sa pagdurusa at mawawala sa kasalanan dahil tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang reward sa atin. Sa John 14:2 and 3, my Father's house has many rooms. If there were not so, I would have told you, I will go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Ang ganda pangako, ito.
na binabanggit sa atin. Doon sa bahay daw ng Ama ng ating Panginoong Hesus, may dako tayong kalalagyan. No? Siya po ay pumunta doon upang ihanda ang lugar para sa bawat isa sa atin. No? At doon sa pagpunta niya doon, siya po ay babalik muli upang kung saan tayo naroon, ay kung saan siya naroon, dun rin naman tayo dudoon. At ito po ay isang pangako na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sa Revelation 21:4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, no more mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. No? Papahirin po niya. Alam niyo po doon sa langit, iniisip natin, actually wala pang nakarating dito sa atin. No? Nandun lang si Elijah at saka si Moses, no? Dahil yon ay pinakita sa banal na kasulatan. Ano ang gagawin? Papahirin ng ating Panginoon ng mga luha, no, sa ating pong mga mata. Wala na pong kamatayan, wala nang pagdadalamhati o pag-iyak o sakit. Sapagkat yung mga luma, no, yung dating buhay natin, ito po ay lumipas na. Sabi po ni Billy Graham, heaven is full of answers to prayers that no one ever bothered to ask. No? Doon sa langit po, puno ng maraming mga sagot sa mga panalangin na walang sino man ang nag-abala na magtanong. Sabi naman ni Dwight L. Moody, for the Christian, death is not the end. It is simply the doorway to eternity. No? Para po sa isang Kristiyano, ang kamatayan ay hindi wakas. Ito lamang ay pintuan sa kawalang hanggan. So ito po, no, binabanggit dito sa letter E, no, eternity with God is our reward. So ano po yung ating acronym, no, life, no? Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan o eternity sa ating Panginoon? L, love God is the foundation. Love of God is a foundation. I, invitation to accept Jesus Christ, no? At tanggapin po natin ito. F, faith in Jesus is the key. And E, eternity with God is our reward. Kaya nga, tanggapin po natin na kaloob yung buhay na walang hanggan sa atin. Magpasya tayo na sundin ng ating Panginoon. Lumakad tayo na may pananampalataya at mabuhay ng may pag-asa sa walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit ka. Nagpapasalamat po kami na kami ay binigyan nyo ng pagkakataon upang tanggapin kayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Patuloy nawa po na sa aming pong buhay baguhin kami at kayo nawa po ang siyang manguna sa amin. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Naanyayahan po namin kayo sa susunod po natin pagkikita. Nawa ay pagpalain kayo ng ating Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat.